Nasa may third seed na nga ang Barangay Ginebra ngayong Philippine Cup. At sa Sunday na nga ang huling laro nila kontra sa Rain or Shine. Pero dahil sure na nga ang playoff spot nila, ay kulang pa din sila ng mga players dahil injured pa din si Jeremiah Gray at Isaac Go ngayon. Kaya't narito nga ang mga free agents na maaari nilang kunin at idagdag sa kanilang lineup sa PBA playoffs. Kung tayo magpatuloy sa video na to, ay ang video ito ay hatid sa inyo ng FBM Emotion. Pipili nga tayo ng 5 maswerte na mananalo ng 200 pesos each sa GCash. Pusin mo lamang ang ads na to para malaman mo kung paano makasali. Kayo po ba ay naghahanap ng safe at PAGCOR license na betting site? Pwede niyong subukan itong bagong betting site na FBM Emotion. Para makakuha ka ng 200 na GCash, ang kailangan mo lang gawin ay mag-register lang po kayo gamit ang link ko sa comment section ng video ito at mag-cash in gamit ang GCash. At sa una mong deposit ay makakakuha ka pa ng up to 250 pesos na bonus. At hanapin lang ang laro ng 2025 NBA Finals ng OKC Thunder at Indiana Pacers para sa Game 4 at sa mga susunod pa nilang laro. Mag-bet ka lang ng as low as 10 pesos kay FBM gaya ng gagawin ko. Pipiliin ko nga po itong Indiana Pacers dahil mas mataas ang odds nila. Kaya mas malaki po ang mapapanalunan nyo kung sila po ang tatayan nyo at sila ang mananalo. At i-comment mo lang kung nagawa mo lahat ng ito o i-message mo kami sa Facebook page namin with screenshot at pipili kami ng 5 maswerte para sa 200 pesos each. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na ang FBM Emotion. Baka ito na ang maswerte nyong araw para manalo. Pero lagi pong tatandaan na gamble responsibly. Top 5. Paul Garcia. Si Garcia nga ay ang 34th pick ng Barangay Ginebra last PBA draft. Sinign naman siya ng Ginebra ng 2 years contract. Pero siya nga ay nilagay ng Ginebra sa unrestricted free agent list nila last Commissioner's Cup. At hindi na nga nila siya naibalik sa lineup nila. Pero nang ilagay nga si LA Tenorio sa unrestricted free agent list nila, ay naibalik naman nila si Jason David sa kanilang lineup. Kaya't kung di na talaga makakabalik si Jeremiah Gray sa playoffs, ay pwede nga nilang ibalik na lang si Garcia sa lineup nila. Si Garcia ay nag-average ng 10.8 points, 1.8 rebounds, 1.4 assists, 1 steal, 28% 3-point shooter at 73% free throw shooter sa kanyang last 2024 MPBL 6th season. Panoorin natin ang mga best game highlights ni Garcia sa MPBL kung gaano nga ba kagaling ang player na to. Top 4, Larry Muyang. Si Muyang nga ay may naging problema sa kanyang kontrata sa Phoenix. Ito ay dahil hindi nga siya nagpaalam ng maayos na maglalaro na siya sa MPBL this 7th season. Pero ngayon nga ay naglalaro pa din siya bilang main center ngayon ng Pampanga sa MPBL. Pero kung kukunin nga siya ng Ginebra, ay pwede na siyang bumalik ulit sa PBA. Si Muyang ay nag-average ng 15.3 points, 10.3 rebounds, 1.5 assists, 1.3 blocks, 21% 3-point shooter at 68% free throw shooter sa kanyang ongoing 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang mga pinaka-latest na basketball highlights ni Muyang sa MPBL kung gaano nga ba kagaling ang player na to. Top 3, Vic Manuel. Si Musselman nga ay naglalaro ngayon sa Pangasinan Heatwaves, isang team sa MPBL. Matapos ngang mag-expired ang kontrata niya sa Jeep, ay mas pinili nga niyang maglaro sa MPBL. Pero ayon nga kay Manuel sa isang interview,
ay gusto nga daw niyang makabalik pa sa PBA at ang gusto niya nga daw maging teammates ulit si Japet Aguilar. Kaya't ibig lang sabihin nito ay sa Barangay Ginebra nga niya gustong maglaro. Si Manuel ay nag-average ng 16.3 points, 4.8 rebounds, 1.2 assists, 1 steal, 34% 3-point shooter at 61% free throw shooter sa kanyang ongoing 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang mga pinaka-latest na basketball highlights ni Manuel sa MPBL kung kaya pa ba niya makipagsabayan. Top 2, Nick Demosis. Si Demosis nga ay 3 taong naglaro para sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero last month nga ay binatawan na siya ng Rain or Shine dahil sinan nga nila si Chris Porter na mas malaking big man dahil injured ang mga big man ng Rain or Shine ngayon. At ayon naman sa source na to, last month ay kung di na nga daw makakabalik si Hanis para sa PBA playoffs, ay tinatarget daw nilang isign itong si Demosis para sa spot niya. Pero dahil nakabalik na nga si Ahan Misi last Sunday, ay pwede pa din naman nila siyang kunin kapalit ni Jeremiah Gray o Isaac Go. Si Demosis ay nag-average ng 2.4 points, 1.1 rebounds, 0.3 steals, 0.3 blocks, 37% 3-point shooter, at 100% free throw shooter sa kanyang PBA 49th Philippine Cup. Panoorin natin ang mga best basketball highlights ni Demosis kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 1, Terrence Romeo. Si Romeo nga ay isa sa mga veteran player ng Terra Firma Jeep. Pero ilang games nga lang ang nilaro niya ngayong conference dahil sa injury niya last Commissioner's Cup. Pero naglaro pa nga siya sa final game ng Jeep last Sunday. Kaya't masasabing okay na si Dabro ngayon. Kaya't ayon nga sa source na to, ay gusto na nga daw niyang magpa-early termination contract sa Jeep dahil sa August ay mag-expired na din naman ang kontrata niya at magiging unrestricted free agent at para makapag-sign pa siya sa mga playoffs contender na team bago ang playoffs. At ayon din sa source na to, ay sa Ginebra nga daw ang prefer niyang team kung sakaling payagan siya ng Jeep sa gusto niya. Si Romeo ay nag-average ng 9.5 points, 2 rebounds, 0.5 assists, 0.3 steals, 43% 3-point shooter, 75% free throw shooter sa kanyang PBA 49th Philippine Cup. Panoorin natin ang mga pinaka-latest na basketball highlights ni The Bro sa Terra Firma Jeep kung magaling pa din ba siyang player ngayon. Ito ang mga top free agents na maaaring idagdag pa ng Barangay Ginebra sa kanilang lineup habang injured pa ang iba nilang players. Sino sa mga free agents na to ang gusto nyong makuha ng Ginebra para sa PBA playoffs? I-comment nyo na po yan sa baba.